dami pa rin po kasing mga dapat nalinawin na issue na hanggat kaya po namin sagutin, ihahatag po namin sa inyo talaga. Latag na latag po yan. Katulad yung tanong, nasaan na ba si John Rendes ngayon? Ayun. Diba? Oo. At saka syempre nag-aabang talaga kung nasaan. Kasi ang dami nakisipatsa kay John Rendes. Balanse yan, no? Correct. Balanse na ngayon. Alam niyo po mga kachika, ang mga nakararating po sa amin, galing po ito sa mga sources na hindi na po namin babanggitin ang pangalan, pero direkta po sila na mayroong komunikasyon kay John Rendes at dati sa namayapang superstar. Si John Rendes pala, pagkatapos ng libing, umalis na sa bahay nilang tiniran. Umalis na. Ang mga dinala niya, unang-una daw na inakas. Di ba sa atin yung salita, inakas? Inakas yung kinuha, inipon, yung mga retrato nila ni Ate Guy. Veteranang kolonista na si Christopher Min, napahanga sa nakakalungkot na ginawa ni John Rendes kay Nora Aunor. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Hanggang ngayon ay mainit pa rin na pinag-uusapan ng mga Noranian fans ang pagkawala ng kanilang iniidolo na si superstar Nora Aunor. Nitong nakalipas nga na mga araw ay isang makapagdamdaming ang ipinos ng dating kaibigan ni Nora Aunor na si John Rendes, na kung saan inaalala nito ang kanilang mahal na alagang aso ni Ate Guy, na mas lalong dinamdam ng mga Noranian fans ang kalungkutan. Sa vlog nga ng veteranang kolonista na si Christopher Min kamakailan ay binahagi nila ang nakuhang balita mula mismo sa kanilang source, na kung saan napahanga si Nanay Christie sa ginawa ng kaibigan ni Nora Aunor na si John Rendes. Ayan po mga kachika, syempre pa, magsisimula na tayo. Ang dami pa rin po kasing mga dapat nalinawin na issue na hanggat kaya po namin sagutin, ihahatag po namin sa inyo talaga. Latag na latag po yan. Katulad yung tanong, nasaan na ba si John Rendes ngayon? Ayun. Diba? Oo. At saka syempre nag-aabang talaga kung nasaan. Kasi ang dami nakisipatsa kay John Rendes. Balanse yan, no? Correct. Balanse na ngayon. Alam niyo po mga kachika, ang mga nakararating po sa amin, galing po ito sa mga sources na hindi na po namin babanggitin ang pangalan, pero direkta po sila na mayroong komunikasyon kay John Rendes at dati sa namayapang superstar. Si John Rendes pala, pagkatapos ng libing, umalis na sa bahay nilang tiniran. Umalis na. Ang mga dinala niya, unang-una daw na inakas. Di ba sa atin yung salita, inakas? Inakas yung kinuha, inipon, yung mga retrato nila ni Ate Guy. Tapos yung mga gadgets niya, dahil hindi ba, DJ siya, di ba? Kailangan niya yung kanyang mga mixer, yung pagpo-produce niya ng kanyang mga plaka, kailangan yun. Yun ang kinuha niya. At ang lahat naman ay kukunin daw ng mga anak ni Ate Guy. Yung lahat ng mga naroon. Ang nakakatuwa lang yun ay kusa talaga, no? Kusa Hindi talaga na siya naghintay pa ng salita ng kahit sino na dapat umalis ka na dyan dahil wala na si Ate Guy. Sa kanya nagkusa yun. Siya na po talaga nagkusa. Umuwi na po siya ng Pampanga sa Clark. Nakakabilib talaga to si John Rendes. Sa kabilahan ng lahat na nung nabubuhay pa si Ate Guy, ang dami natin narinig na pangit sa kanya. Kontrabida siya. Kontrabida siya ng lahat, pero ngayon, nakita parang iniisip mo ngayon, ay, nag 360? Kumbaga sa pelikula at teleserye, siya yung villain. Siya yung kontrabida, di ba? Kasi Samot Sari, hindi kasi nagsasalita, hindi nagpapaliwanag. At saka parang pakiramdam niya kasi dati, parang walang makikinig sa kanya, lalo lang gugulo ang sitwasyon. Kasi ang payo daw lagi ni Ate Guy sa kanya, huwag mo silang pansinin, basta ako ang kausap mo. Tayong dalawa nagkakaintindihan. Yun daw ang payo sa kanya. Yun nga po, yung kakulangan ng pagpapaliwanag, yung kakulangan ng pagsasabi na hindi ako ganyan, ganito ako. Wala po kasi tayo naririnig na gano'n. Pero kapag pinanood mo, magbabackstory ka, nakita mo yung sa Ate Guy, siya nagbibigay ng suit. Yung mga Tapos nagpa-picture sila gumanon. Yes. Doon mo makikita talaga yung kasimplihan ng kanilang relasyon na ang saya-saya nila, di ba? Hindi natin alam lahat dyan. Ito yung mga moments na hindi mababayaran. Di ba? At saka alam mo, sabi pa kasi ni John Rendes, ayaw niya daw magsalita kasi ang feeling niya daw, pagka magsalita siya, magkakaroon ng trouble. Kasi di ba, Problema. Problema. Pag magsalita siya, siya naman ang mali. Siyempre, mas maano naman yung pamilya ni Ate Guy, mas At tama. madadamay pati si Ate Guy.
tuloy nga ng kwento ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez ay binalikan nila ang pakiusap ni superstar Nora Honor ukol sa katauhan ni John Rindez. Nung isa pa pala, yung pakiusap ni Ate Guy na si John ay unawain. Ganito ang salita niya, na wala kayong lahat, pati pamilya wala. Si John lang ang natira, ang naiwan. Yun. Kaya mahalin natin siya, intindihin natin siya. Totoo. Yun ang sabi niya. Alam naman natin yung totoo, diba? Si John, alam mo kung ano nangyari sa kanya. Huwag na natin palalain kung ano ang sinasabi ng mga tao. Paisip natin, ang nanay niyo, hindi iwanan ng tao, nalimutan mo, wala kayong lahat, ang dalawang pamilya, ang natira siya. Kaya hindi pwede ko magkaroon ng tao ito. Ang gusto ko malaman niyo, mahal natin. Nakakaabang ko sapagkat kung sinasabi ko man hindi ng totoo. Mahal ko yung pamilya ko, mahal ko yung mga apo ko, mga anak ko, mahal ko yung lahat ng fans, yung mga press, na nagmahal sa akin, mga kaibigan, maraming salamat po. Maraming salamat. Sa dulo nga ng kwento na ibinahagi ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay muli nilang binalikan ang pagsasama ng magkaibigang Nora Honor at John Rindez at ang totoong dahilan kung bakit hindi nag-iiwanan ang magkaibigan na umabot ng 3 dekada. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Kaya yung hiling ni Ate Guy, tinupad naman na ng mga Noranians. Na Correct. pinakinggan siya. Yes. Inunawa nila si John. Kaya lang talagang ang dating ni John Rindez nung sila pa yung magkasama ni Ate Guy, siya yung kontrabida talaga. Oo, tsaka huli man, at least naliwanagan. Oo. Huli man. Sabi nga yung libro, di ba? Ililipat pa ba natin ang pahina o ititiklop na natin? At kay John, siguro itiniklop na niya kasi ayaw na niya ng mga salita pa na mamaya ay makapanakit ng damdamin ng ibang tao. Correct. Kasi siguro sa isip niya, nung nabubuhay nga si Miss Nora Honor, hindi akong sasaya. Ngayon pa ba? Oo. Hinihintay ng marami ang pagpapa-interview niya once and for all kung ano masasabi niya. Pero palagay ko, hindi niya yan gagawin. Oo, at kung magpapa-interview man siya, walang lalabas na masama. Kwento niya lang. Marami siyang po pwedeng sabihin or po pwedeng siya na lang siguro ang maglabas ng kanyang emosyon sa pamamagitan ng kanyang vlog. Pwede. Pwedeng yun eh, no? Oh, marami nga naghahamon sa kanya, dapat mag-post daw siya. Total content creator naman siya. Maglagay siya doon sa kanyang post sa Facebook niya o sa mga social media account niya. Yung ipapaliwanag niya yung tungkol yung sarili niya, di ba? O at saka yung... Huliman at magaling, ika nga may hahabol pa rin ng paliwanag. Kung ikaw ay nakarelasyon ni Ate Guy at nawala siya, anong uunahin mong kunin doon sa bahay na naiwan? Naku, tama nga. Yung retrato. Oo, no? Retrato talaga, Totoo. uunahin mong kunin. Oo, kasi lahat mawawala, lahat nabibili, pero yung retrato niya, hindi ka na makakapagpa-picture. Hindi na mauulit Hindi yun. na, Hindi na mawawala mauulit na. yun. Pictures nila pag birthday ni Ate Guy, birthday ni John, Christmas, New Year. At ang kasama lang nila, mga Noranya. Oo, di ba? Kasambahay. Talagang sila lang pala talaga yung magkasama, no? Saka simpleng-simpleng namumuhay. Nakakala mo hindi superstar. Napakasimple talaga. Tsaka yung nakaupo siyang ganyan, lalapit siya kay Ate Guy, hahalik siya dito. Hahalik siya Ang dito. sweet, di ba? Oo. Yung Yung respeto. respeto. Nandun yung respeto. Tsaka yung respeto, ilang beses na po niyang napatunayan sa atin nung lamay, noong mismong paghatid sa huling hantungan sa ating national artist. Nakita naman po natin, hindi siya nag-grandstanding. Ibinigay niya po yung moment sa pamilya ni Ate Guy nung wala na at saka lamang siya humalili at nagdasal sa harapan ng mismong kabaong na nakalubog na. Na? Kaya buo na ngayon mga mga Noranians at ibang mga tao na napakabait talaga rito ni John Rindez, kaya hindi pala siya mabitaw-bitawa. Oo. Ngayon nga nababasa
ito pala dahilan kung bakit sa loob ng 3 dekada hindi siya iniwan ni Ate Guy. At kung bakit hindi rin niya iniwan si Nora Honor. Ito pala yung dahilan. Oo. Kasi pag nag-backstory ka talaga, makikita mo Oo. may hahanapin ka. Correct. At ang makikita mo, si John Rendes. Ay, at saka di ba sinabi naman ni Ate Guy, talagang loyal si John Rendes sa kanya kasi simula nung bumagsak siya, nawalan siya ng trabaho, nawalan siya, kasama niya pa si John Rendes hanggang sa Amerika, magkasama silang dalawa at hindi siya pinabayaan. At hindi siya iniwan. Oo. Ito yung literal na sa pagbagsak at pagbangon, sa manipis at sa makapal. Di ba? Sa meron at sa wala. Sa tag-ulan at tag-araw. Ito yung literal Kasi 33 years, hindi po ganun kasimple yun. Na kung talagang may napansin, ang Nora Honor na isang superstar kay John Rendes na gagamitin lang siya nakakaalam nun. Siya ang lalayo. Ay, oo. Totoo. Alam mo kung hindi naman tino si John Rendes, sa iba-ibang tao yun, pagka ganyan si Ate Guy, iiwanan na yun, di ba? Kasi sabihin, bahala ka na sa buhay Gagamitin ko. lang. Gagamitin, no? Tapos ng paggamit ko sa'yo. Ganon. Oo. Hindi, totoo naman yun. Pero ito talagang nakikita mo, walang gamitan Wala. na ganap. Wala talaga. Yung 33 years, napakahabang panahon po yun para makilala nila ang isa't isa na, oo, maaaring sa mata po ng publiko, kontrabida si John Rendes. Pero pumanaw na po ang superstar. Walang ibang maaaring magtanggol kay John. Buhay man siya o pumanaw na, kundi ang isang Nora Honor lang. Ayan. Siya lang talaga. Totoo. Walang iba. Oo. Kasi wala naman tayo dun Doon sa 33 Ay, oo, wala years na naman pinagsaluhan tayo. nila Di ba? At saka yung lungkot factor lang na wala nang magsasabi na ano yung nagawa ko sa'yo. Kasi umalis na, nawala na kagad si Ate Guy. Pero ito, kahit hindi na sabihin na gano'n, makikita natin sa aksyon ni John Rendes na maganda ang kanilang samahan. Totoo yan. Kaya yung respeto talaga, ako mananatili sa puso ko na marespeto si John Rendes. Oo. Yun Ay, yun. oo. At gano'n naman talaga, yung ibang tao talaga, tila rin ka talaga pagka negatibo talaga ang tingin sa'yo, magpaliwanag ka man, wala namang maniniwala. Alam mo, si Ate Guy pa nga ang pumulot ng mga piraso na yun para muling buuin yung John Rendes. At ipakilala sa publiko, siya lang po ang naiwan sa akin. Nung panahong tinalikuran ako ng mundo. Napakaganda naman na salitang para kay John yun. Sana lang ngayon, mabigyan ulit ng pagkakataon makabalik sa industriya si John. Sana. Oo, sana. Yung wala na si Ate Guy, may talento naman siya, DJ naman siya, rapper naman siya. Sana magkaroon ng pangalawang buhay ang Yes. karera ni John Rendes yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!